Okay, before we start, yan po ang buhok ng unang miyembro ng pamilya, ang buhok ni Joshua. Dry na, kulot at may mga strands po sa puti. So let's start our first steps. Unang process is paglalagay ng una-unang gamot ng pangriban. First step po is unang gamot ng pangriban na number 1, which is yung flavor nito is yung flavor na luya na una-unang cream ng pangriban. Ganon din po, section by section po sa ating buhok ng ating customer ng isang membro ng kuya, buong pamilya po sila nagpapagawa. Ayan po, kita po natin step by step lang din tayo. Mas step by step lang din po tayo hanggang sa matapos ang pag-apply natin sa ating first step po. Katapos irarap po natin ng plastic. Proceed na po tayo sa mother ni Joshua na si Ate Maribek. Ayan po, bago ko ng videohan is naka-section na buhok niya po is tubo na rin ng buhok niya. Last po niya napakulay sa akin is yung last year yata, parang ganun, kasi tumubo na mahaba ang buhok niya na itim, gano'n. So ang pag-apply din po natin is parang regrowth na rin ng pag-apply ng permanent color. Si mother po o si mama o mother ng tatlong chikiting, si kuya at si ate at si bunso, si Mother Maribik is nagpakulay permanent color, tsaka sabay po ang treatment niya na keratin o Brazilian blowout. So yan po, apply po ang gamot na pangkulay sa buhok ng ating customer niya si Ate Maribik. Step by step po tayo hanggang parating po tayo sa crown section. So, yan po ang process. The next section, sa gitna ng ating crown section hanggang sa back ng crown section. At nasa left side section na tayo. Isang third section sa sentido na tinatawag natin sa Tagalog. Hanggang doon sa tuktok ng section natin. Isa-isa po natin, no? Section by section din po, maligis sa pag-section para pantay po ang kulay ng customer, which is si Ate Maribek. Parang pangapat na niya ang kulay sa akin dahil bagsak naman ng buhok niya, kulay lang siya. So pagtapos nakababad ang kulay ng buhok niya is babanlaw natin. After pala ng pagkulay sa buhok ng mama niya is binalawan natin si Kuya Joshua. Si Kuya Joshua pala ang binalawan natin. Ayan, nalilito na ako sa mga videos na dito. Ayan, pagkatapos natin lower is first steps natin yung pagpaplansya po. Unang plansya sa pagreliban. Ganun din po, step by step, manipis, parang papel ang sectioning o 10 sectioning, 10 per 10, gano'n. So, pagtapos natin mag-plansya nyan, a-apply natin ang pangalawang gamot, ang buhok ng ating customer na si Kuya Joshua ng neutralizer na pangalawang gamot. Pag natapos na tayo sa ating unang plansya. Alam mo naman, pag ang riban, kailangan tiyaga tayo magplancha, manipis para umunat ang buhok ng ating customer na si Kuya Joshua. Dasan o yung panganay na anak ni Ate Maribek Cuadro. Ate pa Quadra o Cuadro, parang ganun. Okay.
So, kita nyo. So, tapos natin yan is ma-stop ang video. So, let's proceed to Ate Maribik. Naglawan na natin ang buhok ni Ate Maribik, ang mama ni Joshua, ang pag-apply ng keratin treatment. Pagtapos natin apply ng keratin treatment, binabad natin na may 20 to 30 minutes at binalawan na natin ang buhok ng ating customer sa ating Maribik. So, binlower na natin ang buhok ng ating customer na si Ate Maribik. Pagtapos natin magkulay, tapos mag-treatment tayo ng keratin, Brazilian blowout. Then binalawan natin kasi keratin hindi naman siya Brazilian kaya binalawan natin. So section din po tayo pag nag-blower o pag blow dry. Kinulay ko po sa buhok ng Ate Maribik is chestnut brown. Chestnut brown ang kulay ng buhok ng ating customer. May pagkakulay chestnut at may pagkakulay na brown kaya chestnut brown. Char. So, ganun din po pag nag-blower tayo is section by section din po. Ilalipod hanggang sa gilid na pag-blower. Which is si Ate Maribik is pang-apat niya ng pakulay sa akin. Pang-apat na pieces na papakulay with treatment. Hair color, permanent color with keratin treatment po. Keratin treatment. Keratin pwede din KI o KA. Ganun keratin treatment. Bahala na kayo kung paano nyo intindihin ang sinasabi ko. Ayan po ang result. This is our finished product. Permanent color with keratin treatment. Ayan. Trim na rin natin pero wala tayong video sa pagtitrim ha. Ni-layer natin at binawasan ang likod. Sa harap, ginawa natin layer para magkaroon ng body ang buhok niya. Wala pong filter yan ha. Ayan, totoo po yan. Filter, wala. So, ilaw o flashlight lang para makita ang buhok ng ating customer pag binibigyo. Si Ate Maribik is na ng tatlong chikiting na nagpapagawa sa ating. Okay. Buhok ni Joshua. Ayan. So, i-applyan natin ang gamot. Yung Brazilian blowout. Tapos, makababad ang Brazilian blowout 45 minutes to 1 hour is diretso natin blower na wala na natin binanlawan. Yan ang Brazilian blowout treatment ay hindi na binabanlawan. So, diretso tayo blower at magproceed tayo sa plancha mamaya pag natapos natin patuyuin ang buhok ng ating customer na si Kuya Joshua. At bago natin siya na-applyan ng ng pang-unang gamot ng pang-riban is pinagupitan niya rin niya yung gilid at sa likod niya para maiba naman. Faded po ang ginawa ko sa ganyang gupit. Ayan. Tapos mag-blower. Ititrim muna natin yung dulo ng buhok which is yung saan yung banda ang tumutok. Tsaka sobrang haba na nang nariban siya. Nang natapos blower, super haba, parang babae na, parang buhok na ng babae na super haba. So, ititrim lang natin. Dulo-dulo lang ang trim natin, no? Which is yung buhok ni Joshua ay may mga strands na mga puti. So, let's proceed to our
last na plancha. Ganun din po, section by section sa manipis na buhok. Kailangan talaga dahil maayos yung Brazilian blowout natin sa customer natin. Which is si Kuya Joshua, anak ni Ate Maribek. Ayaw na tayo banda. Last part method o process po ng pag-ribbon ng buhok ng ating customer na lalaki na anak na Ate Maribek. Ang pangalan ay si Kuya Joshua. Sa ating po, nasa crown section na tayo banda. Sa top section at front section. Kasi wala naman tayong side by side. Left section at right section sa left side and right side sa harap. Dahil ginapit na natin ito. Ginawa natin faded na ipit o trim. Malapit na tayo matapos sa pagpaplansya natin, no? Ayan. Konti na lang. Ayan. Konti na lang. Para matapos ng konti natin. Ayan. This is our finished product. Ayan po. Straight na siya. Ayan. Straight. Ang bagsak ng buhok natin. Ang buhok ni Joshua. Ayan ang sa likod na part. Right side na part, left side na part, right side na part again. And this is the video. Kita niyo po ang stress ng buhok niya, may mga puti, no? Dahil sabi nila is mana daw po sa tatay, papa, ang buhok ng Kuya Joshua mo, may mga stress ng puti. Bata pa sila, hindi po kulayan, baka dumami po ang kulay na puti pag ginawa niya. So, Brazilian blowout na ang ginawa natin, no permanent po. Ang ganda naman siya tingnan kasi parang siyang highlights at saka grayish yung pagkaputi ng buhok na parang naghahalo yung brown, black at saka gray. Dahil ang white niya is parang grayish. So, maganda ang result po ng pagkaunat. May pagka-gray, may highlights po siya. So, fashionable pa rin ang tinatawag natin. No? So, that is our video for final result to our product menu for our villages. Ito na. Dito na tayo sa before. Yung buhok ng Ate Gabriel mo o Gabi. Ayan. So, Ate Gabi mo is ang buhok niya po is first time po ni Riban, no? So, ang buhok niya is buwaghag. Di alam kung saan ang portion, saan banda ang portion. Basta super dry na ang buhok niya dahil kulot ito at buwaghag at lalong-lalo na siya dulo ng buhok niya. Para siyang dry na dry yung dulo ng buhok niya. So, yan po ang before. Kulot, no? Kulot na buwaghag. Kulot na buwaghag ang buhok ng Ate Gabi mo. O si Gabriel. Gabriel. Okay, Gabriel. Miss Gabriel. Ate Gabriel mo. Daughter po siya ni Ate Maribek. Si Ate Gabi. Okay. Proceed na tayo sa una-unang gamot ng pangriban, which is yung number 1 na keratin cream. Dahil matibay din po ang buhok niya, lalaki ang hibla, kulot, buwaghag. So gagamit ulit tayo ng flavor na ginger o luya sa Tagalog. Kasi
kasi ito po ay nagpapaunat sa mga kulot, buwaghag at mga kinki na buhok. So pagtapos natin mag-apply, section lang din po tayo, no? Yung next section hanggang sa gitna, hanggang makarating po tayo ng top to crown section. Ganon din po, section lang po dati ang pagka-apply dahil unang-unang rebanya pa lang. So diretso ang pag-apply natin mula roots to edge ng buhok niya. Pero hindi ko po sinagad sa anit yan, ha. Meron pong mga half inch bago sa anit niya. Huwag po tayo maglagay ng maraming gamot doon banda sa anit, no? Kasi yung tubong buhok ng buhok natin is merong 1 inch na virgin po at saka yung pinakabata at malambot. Mas nababada mo ng maraming gamot yan. Ang hindi siya pag pinaplansya natin yung putol at magbabalik ko. Pagtapos riban, pag nagbanlaw na yung customer natin, maglalagas yan pag nagkataon, di ba? Experience natin yan dahil lalagay tayo ng isang katutak na gamot diyan sa tuktok. So balancing lang din ang pag-apply ng gamot para hindi sagad masyado yung gamot doon sa bandang roots ng buhok. Kita nyo na sa left side na tayo sa temple section mula sa buhok doon sa malapit sa roots hanggang sa dulo ang paglagay natin ng gamot. Nakakating sa crown section. Ganun lang po apply ng gamot ng pang-riban. Sakto lang, walang labis, walang kulang ang pag-apply ng mga gamot. Tapos natin mag-apply, cover na po natin na stick wrap para mabilis malito. Kasi alam natin ang dulo ng buhok ng ating customer is medyo dry na at saka pantay. Ayun, may commercial dahil dumating si Bunso. Ayun, may extra nagpagupit siya, napilitan siyang magpagupit. Pinagupit ko siya ng mama niya na si Ate Maribek. Hindi ko alam kung ang pangalan ito is isa, nagpagupit siya ng barbers. Kasi alam ko ayaw na magpagupit sa mga katulad natin. Basta katulad ng lola niyo, pilitan lang yan siya magpagupit ng sa akin. Kasi ang alam, sinabi ko sa kanya, barbero man o beautician, is tayo lang po yun. Barbers, mas detalyado pa po ang gupit ng mga beautician compare sa mga barbero. Barbero, pag sinabing barbers, sasagad talaga nila yon. Pero pag beautician ang magugupit, syempre may hairstyle yan, may fashion, dating parang keep-up style na layer, ganyan, ganyan. Ayan. Si Bonso, no? Rin po si Bonso, no? Ayan, pag nagupit natin, lalong siyang pumugi pag nagupitan. Yan po ang Bonso ni Ate Maribek. Hindi ko alam ang pangalan niya, basta Bonso lang ang tawag nila. Okay, barbers natin, no? Tapos sa barbero ng pagkupit. First time ko siyang pinupitan. Buong pamilya po ang nagpagawa sa akin. Mula mother, sa Ate Maribek, mula kay kuya na panganay si Kuya Joshua, pangalawa si Ate Gabo, Gabriel, yun, si Gabi, at si Bunso na nagpa-barbers. Bata pa, barbers ka ang paggawa sa kanya. Tapos na. Pagtapos, banlaw na natin yung buhok ni Gabi. Ni Gabriel. Binabad siya ng halos 3 oras kasi virgin pa ang buhok niya. Yung unang
kakagawa mo pa lang. After 3 hours, binalawan na natin. Then, blower natin yung buhok ni ating gabi mo. Pag-blower, gamit lang po tayo ng paddle brush. Which is yung paddle brush is parang ipang massage sa anit para hindi masakit pag sinuklay natin ang ulo ng customer natin. Una natin patuyuin yung likod at sa ilalim ng buhok. Sa part po tayo ng pag-blow dry o hair blow dry, hair dryer. Ganon. Hair dryer. Hair blow dry. Ayan, papatuyuin lang po natin ang buhok ng ating customer. Kailangan 100% patuyo po natin kasi first time po niya at saka bata pa po ito. Baka sabihin niya basa tapos pinalan siya, mausukan ng anit niya, baka masaktan siya. So syempre patuyuin natin ng maayos. Yung tipong 100% tuyong-tuyo talaga siya. Matibay ang buhok niya kasi first time pa lang. Malalaki ang hibla. Ayan. Our first process pagpa-plancha. Yung unang plancha. Ayan. So, kailangan din po pag nag-plancha tayo sa bandang batok is manipis. So syempre ang buhok niya is virgin pa lang. Unang ribbon pa lang. So ang temperatura ng ating plancha is diretso na po sa 220 degree centigrade po ang temperature. Kung may kulay ito, ang buhok niya kailangan mababa lang ang gagamitin natin. Pero dahil walang kulay ang buhok niya, virgin ang buhok at malaki ang hibla, so ang ginamit natin na init ng plancha is diretso na sa 220 degree centigrade ang temperature ng pagpa-plancha natin. Mula next section, yung tinatawag natin na batok section. Ayan, nasa batok section po tayo sa pagpa-plancha. Ang pagpa-plancha po natin is manipis dahil virgin ang buhok niya. At the same time, kailangan pa nag-plancha tayo is may kasamang puwersa. 220 degree na centigrade sa temperature, at the same time maganda ang pagkahagod. Total package is maganda talaga ang pagkagawa, no? Kailangan maunat lahat ng buhok niya. Ayan. Nasa malapit na tayo sa gitna ng pag-plancha natin. Kasi ang pagpa-plancha ay kailangan matibay ang mga puwersa mo. At saka kailangan masipag ka talaga mag-plancha para lahat maunat. At saka napansin ko sa buhok ni Gabi is yung dulo ng buhok niya is para siyang dry na o parang something patay na yung dulo ng buhok niya. Kahit unang-una ko pagbuban yan, ha. Alam ko pantay ang buhok niya. Kasi pag nilayer ito, magkataon talaga magtitikwasan yung dulo, hindi mauuna. Ang ginawa ko niyan is nilayer ko. So ang result, magtikwasan yung dulo, magiging kulot. So ang ginawa natin is tinitreatment natin ng Brazilian para bumaksak balik uli. So, nandito pa rin tayo sa hair ironing. Yung unang-unang pagpa-plancha sa pagre-ribbon. Kailangan masipag ka mag-plancha kasi pinalansya ko yung buhok na halos 3 hours higit. Mula umaga, nag-umpisa kami, umabot ng hapon at bago siya matapos. Ngayon, nasa bandang crown section na tayo sa pagpa-plancha.
section na tayo pa. Napapablik siya nila. Temple section. Temple section sa Tagalog is sentido. Hanggang doon sa tuktok ng buhok sa may bandang crown section. So, kailangan ingatan din natin pagpaplansya at manipis din po para hindi rin po mapasok ang anit ng ating customer, lalong na bata pa siya, first time niya. So parang tapat siya sa plancha, nakabakasi yung pisngi niya. So buong araw siya nakaupo dyan. Si Gabi, ang pangalawang anak ni Ate Maribek. Maganda din po siya, no? Kita mo po, may tsura yung bata, maganda, pretty. Kailangan lang yung ayos ng buhok at saka sa pagdadala ng mga damit. Pag naayusan na ito, liligawan na yan ng mga toko. Alam mo na, dalaga, fresh, tapos may dating at saka fruity din si Gabi. Naku, baka maligawan na to. Maganda ka na Ate Maribek. Charot. Yan po si Gabi, si Gabriel. Tsagaan tayo sa pagpaplansya, no? Kasi kain talaga ng matagal na oras ang pagpaplansya. Buong araw kang nakatayo, buong oras kang nagpupwersa at buong oras kang humahagod ng buhok ng customer natin. Okay, nasa bandang right side na tayo ng kabila. Ganon din po, manipis din po ang papaplansya natin. Tapos po natin ang plansya nito is alamigin muna natin ang buhok ng ating customer na si Gabi bago natin applyan ng pangalawang gamot na neutralizer na tinatawag natin. Kailangan malamig kasi mainit na rin po yung neutralizer. So dapat tapos plansya, palamigin muna bago mag-apply ng number 2 na pang-riban, which is yung tinatawag natin na neutralizer. Okay, hagod lang, super plancha, super hagod, super pwersa kasi matitibay ang buhok ng ating customer na si Gabi. Malalaki ang hibla, saka virgin pa ang buhok niya, una-unang pagawa niya pa lang, una-unang riban. At saka siguro pag pangalawang riban na to, maganda na to pag niriban pa to ng pangalawa, lalong gaganda lalo pag niriban to ng pangalawa kasi una-unang riban pa lang ito. Maganda rin po pag una-unang riban, pero pag umabot na ito ng pangalawa o tatlong riban, mawawala na yung yung malaking hibla ng buhok niya, magiging fine, ganon, magiging manipis yung buhok niya pag palaging pinaririban, at lalong gaganda lalo, magiging makintab, magiging mabagsak kasi wala pang kulay at virgin pa ito. Walang kahit na, at saka may mga strands din po siya na mga puti kasi inheritance din po yata sa kanila. Kasi ganun kasi yung kuya, may mga white hair din po. Pero hindi naman ganun karami. Parang laka-laka lang. So, parang highlights ng style niya kasi grayish yung pagka-white niya. So, style na rin at fashion na rin yan. Parang gray, di ba? Pag puro gray na yan is syunda na tawag doon. Char. Ayan, in-applyan na po natin ng neutralizer, which is ang ginagawa ko po sa neutralizer is nilalagyan ko po ito ng Celo Shine na may kulay, which is yung nilagay kong kulay is reddish brown, para kahit papano magkaroon ng shades yung buhok na, kasi super black kasi ang buhok niya, magkaroon ng konting brown pag nasyida ng araw o malagyan ng ilaw o mailawan ng araw, ay magkakaroon ng shade ng brown o red, brown black, ganon red,
red brown, ganun. Basta ganun, magiging ano siya, mag-shade siya ng reddish brown o brown black. Ayan po, section din po tayo mula side by side sa harap hanggang matapos sa likod. Papunapin ng neutralizer. Ang technique is nilagyan ko po siya ng color solupin doon sa neutralizer para dahil sa tagal na babad magkakaroon ng kapit na kulay doon sa buhok na apply natin doon sa pangalawang gamot sa buhok ng kusina. Ayan po, wala po tayong nung video ng pagbabanla, so treatment na po tayo sa buhok ni Gabi, which is yung Keratin Brazilian Blowout. Babad lang po tayo, no? Babad po natin ng 45 to 1 hour. Tapos po, diretso na po natin blower ang buhok ng customer natin. Tapos patutuyuin lang natin yung treatment na nakalagay dyan. Blower again, blue dry. Ito yung mabuti ang buhok ng customer natin. Ito natin ito ititrim. Ayan. Ang pangalawang anak ni Ate Maribik na si Ate Gabi o Gabriel. So, mahaba ng buhok niya kanina, lalong humaba nung na-straight na wala na yung mga kulot-kulot at burn out ng buhok niya. Lower lang natin likod hanggang side by side, left side and right side. Gamit po natin ang paddle brush na red kasi makapal ang buhok natin customer. Tapos ang blower, no, 100% tuyo is nasa dami po natin ng plancha kasi unat na po ang pinatuyo natin ng blower. Blow dry, hair blow dry. Nasa dami natin ng plancha. Here, ang ginamit po natin na plancha is ang temperature na po is 200 lang kasi baka maluto lalo ang buhok niya. Natin plancha, ititrim natin yung dulo ng buhok. So, ang ginawa ko is nilayer ko po ang dulo ng buhok niya. Layer lang po natin, tatanggal natin yung mga tikwas, tanggalin natin yung mga dry sa dulo, yung mga split ends o yung hindi pantay pagkagupit. Ayusin lang po natin yung hairstyle ng buhok ni Gabi para magkaroon ng body. Ang buhok niya kasi pantay lang. So, i-layer natin ng mababang layer, ha. Huwag natin i-layer ng super layer na mababa. Baka lahat itong buhok niya ay tumikwas at babalik sa pagkakulor. Siyempre, dolo lang. Dulong trim lang. Ayan, layer lang natin ang dulo ng buhok. Ayan, dumating yung mama, nakita sa video. Okay. Ayan, darating na. Ayan na po yung yung boss nila. Charot. Okay, this is our finished product. Yung buhok ng ating Gabi. Ating Gabi mo, ating Gabriel mo. Medyo brown siya. Dahil sa ilaw o flash. Pero pag nabadlawan na po, yan, magiging parang brown-black lang siya. Kaya pag nasa madilim siya o walang ilaw, brown-black lang talaga ang result niya. Pero pag sa labas ka na may araw, ganun parang reddish brown o brown ang dating. Yan, katulad sa video na yan. Yan, ganyan. Walang filter yan. Kasi pag may flash, parang
para siyang sobrang brown na brown. Ayan, kita nyo parang may strands po na white hair, parang highlights, no? Fashion na rin ang dating kong tingnan, no? Kasi may mga white hair po ang bata, no? Dahil inheritance po nila, lahi, kumbaga. Ayan, medyo brownish po ang buhok niya, pero pag nabalawan po siya parang brown black lang, parang natural. Straight na po ang buhok ng ating customer na si Ate Gabi. Bagsak na, and malambot at soft na po siya. Yan po, si Gabi, ang pangalawang anak ni Ate Maribik. High school student. Gabriel, Miss Gabriel. No filter po ang video niya. Magsak na po ang buhok. So, depende na po yan sa pag-aalaga. So, kailangan 3 days siyang hindi basahin o hindi paliguan ang buhok. Ang 4 days, yun na yung pagbanla o pagligo ng buhok niya. At the same time, sinabihan ko ng bata na alagaan ng keratin conditioner. O kaya conditioner kung saan sa hiyang, at palagi magsusunod. Salamat sa inyong panunood. Thank you so much. Maraming salamat. Subscribe na po kayo. Maraming salamat. Thank you.